Okay, good morning. Let's transplant time. Ito po yung aming seedbed. Oh, ayan. So, dapat ganyan. Ayan, oh. Kung makikita mo, talagang magaganda yung ating mga roots, so mahaba. Magandang umaga mga kasakahan. Nandito kami muli sa aming demo. Now ito yung araw kung saan magta-transplant kami. Ito 12 days old yung aming binhi. No, ito kung mapapansin natin, kung ikukumpara natin sa traditional na kanilang pagsasaka, no, ito ang ugat nito ay halos pumapantay doon sa kanyang pinaka tillers, no, sa leaves, no. Ang haba niyan, so ibig sabihin ito ay hindi natin puputulin para mas madali silang mag-recover doon sa transplanting. Ito ay napakaganda nito i-transplant, no, na pagdating nito ng after 25 days old sa mula ngayon nung pagkaka-transplant natin, mapapansin natin ito magti-tillers na ito ng marami. No, sa ngayon pumuporma na kahit na sila ay nasa seedbed pa lang, yung iba ay nag-uumpisa ng mag-tillers, no? Ayan, oh. Ayan, oh. Nag-uumpisa na silang mag-tillers. Na kung saan pag ito transplant natin, napakaganda kasi healthy. Green na green, hindi siya naninilaw. So ibig sabihin, ito yung ideal na pang-transplant. Sa ganitong pamamaraan, aani tayo ng maganda. Kaya ano pang hinihintay natin? Mag-organic farming na tayo dito sa Victory Global. Okay. Ito yung ating mga seedbed. Umaga mga kasakahan, mga kamagsasaka. Nandito na naman kami muli para isang pagdodokumento dito sa ating demo sa Barangay Talampas sa May Bustos, Bulacan. Na kung saan mga kapatid, ito ay pinapakita natin ang sistema ng Victory Global. Ito ho yung ating organic farming na ito ay kasama natin dito yung ating manggagawa na si partner Junjun, no? Na iyan ay talagang sumunod sa ating sistema at napakaganda. Tinitingnan ko dito, very organized yung kanyang pagkakatanim. Ang lupa napakaganda kasi sa pag-apak pa lang natin sa lupa na ito, mapapansin natin kung healthy ang kanyang ang lupa, kung nakondisyon ba talaga. Ito ay isang demo na naman ng ating kaibigan na si partner Reynaldo Lazaro, no, na magmula sa paisa-isang tanim, ito ay dadami. Ang spacing nito ay 25 by 25 per centimeter. At isang tingting lang ho nito, ito ay magsusuhi ng napakarami. Kung mapapansin natin sa ngayon, paisa-isa pa lang siya, no? At ang kulay niya, talagang hindi ito nakaranas ng pagdidilaw. No? Puro talagang hanggang doon niya, sa dulo ay green na green. No? Uniform ang kanyang kulay. Ang binhi na ito ay inbreed na C14, no? Isang bigas na isang palay na napakasarap din kung ito ay ating kakainin, no? So mga kapatid, ang ginawa natin dito ay binulok natin ang isang hektaryang dayami. Kinondisyon natin ang lupa sa pamamagitan ng microbial inoculant ng ating produkto, no, yung biofertilizer. At ito ay hindi pa nakakatikim ng unang application ng inorganic fertilizer. Pag nakatikim ito ng application ng inorganic fertilizer plus yung application natin ng foliar, root and leaf foliar fertilizer, parang hinahatak ang paglaki nito, no? So ito ay aabangan natin ang isang pagdodokumento muli na kung saan mapapansin natin na kapag ito ang ginawa natin sa sistema pa lang ng ating pagtatanim, 10 araw pa lang ito, 8 araw, no? Mula nung ito ay i-transplant, na ang edad niya ay 8 to 12 days old, no? At mapapansin natin na talagang napakaganda ng kanyang pagtubo, no? Mapapansin mo ito, buhay na siya at ang iba nag-uumpisa na siyang magsuhi kagaya nito, nagsusuhi na siya. 8 araw nagsusuhi na, makalipas ang 25 to 30 days nito, ang suhi niya mga 30 din yan. Kasi araw-araw ito nagsusuhi base sa ating karanasan.
No? Kaya mga kapatid, kung gusto mo talagang makaahon sa kahirapan, no, sa pagsasaka, makaahon sa buhay at mabago ang ating sistema, kapatid, dito na tayo sa organic farming. Sa organic farming, hindi lang lalago ang pangkabuhayan natin, no? Pati katawan natin lulusog at pati ang bulsa natin lulusog. Kaya ito na ho yung hinihintay natin na mabibreak nito yung kasabihan na the poor become poorer and the rich become richer. Ngayon ho, baliktad na. The poor become richer and the rich become richer. No? So, mabuhay tayong lahat at sundan natin muli ang ating susunod na mga pagdodokumento dito sa ating demo, no? Dito sa Barangay Talampas sa may Bustos, Bulacan. So, aabangan ho natin hanggang ito sa mag-harvest. No? I-report namin sa inyo yung ating mga resulta dito sa ginagawa natin documentation dito sa ating ginagawang organic farming. So, mabuhay tayong muli. Ito po si Mr. Rodolfo Bona. Abangan natin ang susunod na mga gagawin pa namin dito para lalong mapaganda ang ating ani. No? At mabuhay tayong lahat muna po, Victorians. Morning po mga kaibigang magsasaka. Narito po tayong muli sa Barangay Talampas sa Bustos, Bulacan. Ito po ang inyong kaibigan na si Partner Eamon Villanueva. Narito po tayo ngayon upang ipakita sa inyo yung pong ginawa nating demo farm dito sa Bustos, Bulacan. No? Yung pong ginamitan po ng ating mga produkto ng Victory Global. Yung pong ating full harvest microbial inoculant at saka yung ating full harvest root and leaf fertilizer. So nandito po tayo ngayon. Ito pong ating ginawang demo dito ay nasa 19th day na po after transplanting. So ngayon po ay titingnan natin kung gaano nga ba kaganda itong ating pananim na ginamitan ng ating mga produkto, no? At ang variety po nito ay C14. At dito po sa lugar ng Bustos, kilala po itong C14 na masarap daw ang kanyang bigas. Kaya lang, hindi naman daw po gaanong lumalaki yung kanyang puno, hindi masyadong nagtitilers. Pero ngayon, sa pamamagitan po ng ating mga produkto, susubukan po natin, bibilangin natin kung talagang hindi siya nagtitilers ng marami. Nandito po tayo ngayon at bilangin natin kung ilan ang naging tilers niya sa loob po ng 19 na araw. Bilangin po natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Siyam, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 tillers po siya sa loob po ng 19 na araw. Kaya yung pong ating sinasabi na halos araw-araw ay nagtitiller po siya ng isa. Ito po, napatunayan natin na habang nagkakaroon siya ng edad, habang siya tumatanda, habang humahaba ang panahon na siya nakatanim, ganoon din po halos karami yung nagiging tillers niya. At inaasahan din natin, katulad ng mga nauna nating dinemo, sa loob ng 30 araw o isang buwan, ang tillers nito ay aabot sa mga 27 hanggang 35 tillers. Kaya mga kaibigan, yun po ang aming pinamamanig sa inyo, yung ating pong itinatanggilik na Victory Global Farming System. Subukan po ninyo at nang inyo ring mapatunayan kung gaano kabisa ang ating mga produkto ng Victory Global. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang umaga. Mabuhay po ang mga magsasaka. Magandang umaga po mga kaibigang magsasaka. Mga kaibigan nating mga nagsidalo dun sa ating sinagawang seminar dito po sa Barangay Talampas sa Bustos, Bulacan. Narito po tayong muli sa bukid ng ating kaibigan na si Mang Pio Perez dito po sa Barangay Talampas. Siya po yung ating kaibigan dito na nakiisa sa atin para subukan yung ating produkto ng Victory Global. Ito nga pong ating full harvest microbial inoculant at saka full harvest root and leaf fertilizer. Nandito po kasama natin ang kanyang manggagawa dito sa kanyang bukid. Dito pong si kaibigang Junjun. Siya po yung nag-aalaga dito sa 6,000 square meter na bukid na pag-aari ni Mang Pio. Ang variety po na ginamit natin dito ay yung C14. At kung maalala po ninyo, nung nakaraang mga araw,
galing din po tayo dito at binisita natin itong ating mga pananim dito. Noon po ay 19 na araw pa lamang ito pagkatapos na maitanim nung unang ipinakita po namin sa inyo at binila nga po natin yung mga tillers niya na maabot sa 18. Yung iba po ay mahigit pa, maabot po ng 20 yung iba. Pero ngayon po, makalipas po ang 33 araw pagkatapos nating maitanim ito, muli natin binalikan at pakikita po namin sa inyo yung pinagkaiba doon sa dati at saka dito po sa ngayon nandito tayo at subukan nating bilangin muli yung mga tiller kung ilan na po ang inabot niya sa loob ng 33 araw. Ito po ang ating kaibigan, si Partner Junjun, bilangin natin. Pagkakabilang. Oo, sige. Makita ng mga kaibigan natin kung gaano kaganda itong ating produkto ng Victor Global. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Sirado, 40. 40 tillers po mga kaibigan pagkalipas po ng 33 araw. Kaya inaasahan po natin to pagkalipas pa ng mga ilang linggo hanggang sa ito umabot ng 50 araw hanggang sa umabot po ito ng mga hanggang 2 buwan. Inaasahan natin na madadagdagan pa po yung mga tiller nito kasi yung ibang mga nauna po natin ginawang model farm umaabot po ng hanggang 60, 65 pa po yung iba. Inabot nilang pinakamaraming tiller. So ito po ay sarado 40 po mga kaibigan yung naging tiller nito sa loob ng 33 araw. Ito po ay halos mahigit pa sapagkat 33 days pa lang 40 na po yung tillers. Yung mga nauna nating ginawang model farm, isang tiller isang araw, 30 days, 30 din yung tiller, pero ito mas marami po yung inabot na tillers niya. So ito po mga kaibigan yung kagandahan nung pong kinukuwento po namin sa inyo yung pinag-uusapan natin sa ating mga seminar. Ito pong Victory Global Farming System na itinuturo natin sa ating mga kaibigang magsasaka. Sa simula pa lang, land preparation, tinuturo natin yung tamang pamamaraan ng paggamit ng ating mga produkto hanggang sa mag-seed selection po tayo using yung ating tinuturo na law of buoyancy para makapamili po tayo ng malusog at malalakas ang resistensya ng mga binhi. Ganyan din po sa pag-seedbed hanggang sa pagtatanim po. Nandito po kami, tinuturo natin dito sa aming mga kaibigan dito yung tamang pamamaraan ng Victory Global na isang tinuturo natin sa mga kaibigan nating magsasaka. Hanggang sa muli ay subaybayan po natin sa mga darating na araw yung magiging mga latest development pa rito para maihatid namin sa inyo at magbigay inspirasyon po sa ating mga kaibigan magsasaka. Na dito po sa Victory Global may pag-asa po ang pagsasaka, mababang gastos pero maganda ang ani. Hanggang sa susunod po, maraming salamat po sa inyo. Isang muli mga magandang umaga mga kamagsasaka, mga kasakahan. Nandito muli kami sa demo ng ating partner na si Reynaldo Lazaro na kung saan kasama ko ang ating grupo na nag-alaga nito. Ayun sir, kaway. Yan, na kung saan dito pinapakita natin na ito ay isang pagdodokumento muli na talagang ito ho ay malapit na ito i-harvest na talagang tiningnan namin ito ay eksaktong 3 months old na ngayon at kung mapapansin natin ako ho ay tumayo dito sa gitna nito, no, dito sa gilid sa taas niya pa lang halos pumapantay dito sa hanggang pusod ko, no, na isang sinyalis na talagang napakaganda ng ating pananim at ito masasabi ko na 100% magiging successful ang ating demo na ito dito sa part ng Candaba na talagang itong ginamit na variety na ito ho ay triple 2 na inbreed na ang expectation ko dito
ay 7 days na lang ito, aanihin na ito. Sabi ko hindi bababa ito ng mga 200. Siguro ang approximation ko nito 200 sako isang hektarya ito. No, na talagang ito ay sa pamamagitan ng paggamit natin ng organic fertilizer ng Victory Global, yung ating biofertilizer at ang ating root and leaf foliar fertilizer. No, maganda ang pagkakahanda nito at ang pagkaka-apply ng ating produkto. So, ano pang hinihintay natin? Hinihikayat ko ang bawat isa sa atin ng mga magsasaka na kung talagang gusto natin makaahon sa kahirapan, ito ho yung sagot sa kahirapan ng mga magsasaka. Natataas ang ani, bababa yung gastos. Kaya sa pamamagitan nito, marami tayong matutulungan na tao na mga magsasaka para umangat ang ating pangkabuhayan. Kaya minsang muli si Mr. Rodolfo Bona, no, at bumabati sa atin na kasama ko ang grupo na bumabati sa atin ng magandang umaga at mabuhay tayong lahat. Happy Victory Global. Magandang umaga mga kasakahan, mga kamagsasaka. Nandito kami muli sa Barangay Coralan kung saan binabalikan namin itong aming demo farm dito na ang nag-initiate dito ng ating demo farm is si Mr. Sinon. Ito yung kanyang pag-aari, no? Tinaniman natin ng inbreed na variety, no? Ito yung demo ng ating leader dito na si Ma'am Tina Montales. At mapapansin natin na talagang ito sa ngayon, ilang araw na lang aanihin na ito. Talagang siksikan ito magmula doon sa isang pagkakatanim natin, no? At ito ay 3 months na simula nung itanim. Talagang makikita natin na healthy siya. At yung inaasahan natin dati nung tinatanim pa lang ito ay sinasabi natin na aani ng 20 to 35% ang upgrade ng yield. Ito ho, ngayon nagkaroon na tayo ng conclusion. Ang variety na ito is 240 na inbreed. Yun yung kanyang variety na talagang successful itong demo na ito ni Mr. Sinon, na mapapansin natin ay halos green na green pa yung kanyang mga dahon pero malapit na siya anihin. Sinyalis po yan na talagang malusog ang ating tanim at yung sustansya ng lupa talagang nakuha natin yung 101% na inaasahan natin sa full harvest at saka sa ating biofertilizer na microbial inoculant, no? Hanggang doon yan makikita natin, mapapansin natin na talagang uniform siya yung kanyang pagkakatubo, no? Na inaasahan natin na talagang ito ay napakaganda ng butil niya. At ito nga, no, kung titingnan natin, ito yung isang pinitas ko, ito, tiningnan ko ito, halos ang ipa niya ay mga 3 or 5 piraso lang, no? So talagang magmula dito sa dulo niya hanggang dito sa puno ay mga solid yung kanyang butil. So ito yung pinakamaganda na talagang kukunti yung masasayang niya. Kaya ang inaasahan natin na magiging ani nito, magmula doon sa dati niya ani na 80 sacks per 1 hectare, ito ho siguro malalampasan natin kasi tinatansya ko itong kulang-kulang na 1 hektarya na dinemo niya ay inaasahan ho natin na aani ito ng mga more or less 130 sacks of palay, no, in 1 hectare. So ayan, minsan muli mga kapatid, ito ho yung aming demo dito sa Barangay Coralan, no, na kung saan talagang mapapansin natin na ang ending nitong ating demo dito 100% success po ito, no?